Yo! What's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali, umaga man po sa ating lahat. Merry Christmas and advance and Happy New Year's mga kuis, mga guys. For today's video mga kuis, mga guys, ay naku po, maroon pong nagsumbong kay Yorme Isko Moreno, ha? Dahil about po ito sa school, ha? School sa City of Manila, at isinumbong niya si Ate Mayora kay Yorme Isko Moreno, mga kuis. So, itong tao na to mga kuis, mga guys, ito yung nakapagpatawa na tamimi kay Rafi Tulfo dyan sa kanyang opisina, sa kanilang hearing na ginaganap, mga kuis, mga gayas, dahil grabe, talagang may humor o talagang may sense po ang lahat ng mga sinasabi nito about po sa ating government, mga kuis, mga gayas, na walang iba, ito po si Romeo Godi Maglungsod. Okay? Yan po yung unang pag-usapan natin. So, pangalawang pag-usapan natin, mga kuis, mga gayas, natatandaan nyo pa yung pamumuno pa ni Yorme Isko Moreno at panahon din po ito ng Christmas. Ha? Kasi dito natin makikita, mga kuis, mga gayas, na mayroon pong isang ama na si Maximino Simon na napaiyak po ni Yorme Isko Moreno. Bakit napaiyak ni Yorme Isko Moreno? Napaiyak ba ito sa tuwa o napaiyak pa sa lungkot? So yan po ang pag-usapan natin sa video nito. Mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan, shoutout to Mamel C. Pag-suporta po ng kanyang YouTube channel. Mega love shoutout to KTV Pilipinas. Ayan, pag-suporta sa lahat ng mga Iskonians vloggers o kay Channel Ridge. Ayan, kay Boss ng Bayan. Ayan. Rochelle Antig. Ayan. Tapos FAG Ponzi. Busilak. Lahat-lahat po ng mga Yorme's Choice o Yorme's Vloggers o Defenders na andyan palagi at laging sumusuporta mula noon hanggang ngayon kay Yorme Isko Moreno. Mega love shoutout po sa ating lahat. So without a further ado, let's begin. Look at pagpalay kayo ng buong may kapal. Manila! God first! So this video, mga kuis, mga gayas, is ready to Channel Reds and Rafi Tulfo in action. So ito po yung sumbong ng isang mamamayan o isang ano po ito, isang chairman ng MTC Alliance. Ayan, meron po siyang sumbong kay Yorme Isko Moreno. Sir Romeo Godi, pasok. Sure. Tatanggalin na raw ni Mayora yung subsidy sa mga public school eh. Bakit daw? Hindi na raw kayang bayaran yung yung dating binibigay sa kagaya sa school namin sa Guerrero. Yung dating binibigay sa school ng city government ng LGU, aalisin na raw. I heard about it. Ang shoulder na raw is DepEd na. Talaga? Pag kayo po ba naging mayor Binawasan nga yung budget ng DepEd, di ba? ako, binawasan niya ang 30. Ay lalo kayong kailangan. So ayun, mga guys, no. So alam naman natin, mga kuis, na pagpasok ni Yorme Isko Moreno na marami po talagang mga ordinansa o batas dyan sa City of Manila na kailangan ng mabalik, kasi programa po yan ni Yorme Isko Moreno na which is ay talagang hindi po nila pinagpatuloy, but cause binago po nila yung pag-implement dyan o yung ordinansa dyan, mga kuis, mga guys. So now, nakilala po natin ito si Sir Romeo Godi Maglungsod doon po sa isang committee hearing about po sa mga transportation dyan sa committee ni Idol Rafi Tulfo in action. Natamimi po sila nito, mga kuis, mga gayas, dahil matapang po niyang sinagot ang buong katotohanan na gumagawa na po daw sila ng kaparaanan para kumita ng pera.
Dahil panay lang po ito pilot, tapos sila nag-baccalaureate graduate na po. Yan po ang next video mapapanood natin. Sir, pasok. Sir, amin na kami, sir. Ha? Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Ang tagal nyong i-regular to, gawing batas to, nakakaisip na yung rider ng bagay na papabor na sa kanila. Aha. Ang tagal Yan, na kasi umami ng panahon eh. Nakikita namin, 2017, 40 pesos lang ang gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaas ang per. Ngayon, ang mindset ng rider, magulang kayo mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami kikita sa inyo ng libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Gulangan. Total, di nyo naman kayo mahuhuli. Puro lang kayo pilot study. Dalupasa na nga ako eh. Sa Okay. tagal ng pilot study, graduate na ako. 4 na taon. Magmamasteral na. Tapos nagtataka ngayon, bakit walang booking, ba't naghahabal, ayaw nyo makinig sa amin, o di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki rin. Hindi ko malaman kung patalino tayo o pamangmang eh. Attorney Coades, pakisagot lang. Pilot study is still on process. We submitted the final report. Both houses, Committee on Transportation for both Senate and the lower house, under the chairmanship of Senator Grace Po. Can you resubmit it to us? Yes, of course, Mr. Chair. In fact, the lower house had already passed the bill on its third and final reading, and then inaangat na po sa Senate for the Okay. disposition of the Senate. So, ang bola ho ngayon nito is in the Senate, Mr. Chair. And Okay. if you haven't received one, I can give you one today. Senator, may isa pa akong concern. Since na andito naman yung Big 3 na motorcycle taxis, natuklas ako po kasi sir, habang nagbubuk po ako, may lumapit po sa akin, Angkas and Joyride. Nag-aalok po sa akin. Nung pagkasagot ko po na ito po, nagbubuking na po ako, hindi na kumibo. So, lalabas to na kolorum. So, angkas, wala kayong monitoring system na pag yung inyo pong rider nagpatay ng app, agad-agad questionin mo, bigyan nyo ng patawag para magpaliwanag. Kasi nangyari talaga yan palagi, yung nagpapatay ng app, especially kapag rush hour or kapag umuulan. Actually po, meron po kaming fraud detection system. Chine-check po namin yung frequency na pag offline, tas pag online. Meron pong algorithm yun na nagde-detect na kung ginagawa niya ng madalas, ibig sabihin, either nag-check siya ng price para malaman yung basehan ng presyo, tapos ino-off niya yung app para maghabal-habal. So, nag-check po natin yung meron na po tayong mga naban based So, kita nyo naman mga kuys, mga gayas, kung paano po niya isinimualat ang buong katotohanan about po dyan sa mga riders, mga iba't ibang klaseng mga motorcycle riders dyan, dyan sa Maynila, mga kuys, mga gayas. No? So, talagang piniliwanag niya, wala siyang takot, walang kinabahala, kasi yan po talaga ang reality po. So, sa pag-booking, alam naman po natin na medyo hindi malayo, hindi kalayuan yung booking mo. Tapos, alam naman, pag hindi kalayuan, magdepende naman kasi yan sa per kilometers yan. So, now, talagang napaisip nila, bakit hindi tayo gagawa ng mga gantong kalokohan para kumita tayo dahil hindi rin naman tayo pinakinggan ng ating gobyerno. So, dyan po, napakatapang. So, siya po yung nagtanong kay Yorme Isko Moreno o nagsumbong kay Yorme Isko Moreno na mayroon palang mga ginagawa dyan yung ating kasulukuyang administration. Okay? Okay, sa next video mga koys, mga gaya. So, ito po yung tatay. Ayan po. This picture is credit to Philippine Star. Ayan. Okay? Kita nyo naman ko mga guys. Yan po si Maximino Simon. Isa po siyang parole maker. Ayan po. Philippine Star, December 18. Way back December 18, 2020. So, yan po yung mga panahong paglilingkod ni Yorme Isko Moreno bilang isang mayor dyan sa City of Maynila. So now, ito, ayun parole maker Maximino Simon, aka Tatay Lakay Jr., said it was a blessing when Manila Mayor Isko Moreno reached out to him to buy all of these paroles on Friday.
Tatay Lakay recently went viral after he shared on social media that the buyer of 700 pieces, wow, napakarami noon. Laking tulong po yun kay tatay, oh. Buyer of 700 pieces of pearls that he made back out. Kita niyo mga boys, mga guys, oh. Tapos, sa sobrang saya ni tatay, napaiyak po ito dahil sa ginagawa ni Yorme Isko Moreno. Kita mo yung mga effects, significant effects sa mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno, mga boys, mga guys. Especially yung kapaki-pakinabang sa taong bayan like po ni tatay. Hindi po ito taga Maynila, pero kita mo yung mga boys, mga guys. Sa panahon ni Yorme Isko Moreno, hindi lang po yung taga City of Maynila o mga Manlinyo ang nakatatamasa ng kanyang pagservisyo bilang isang public servant, batkos, buong Filipino po talaga, especially nung panahon ng pandemic talaga. Ito, panahon ng pandemic, 2020. So, napaiyak po talaga si tatay at sinabi ni tatay, blessing sa akin ito, binayaran nila lahat, kinuha lahat kasi kagabi pa, pinapahanap na ako ni Mayor, which is Yorme Isko Moreno. Dumating yung taon niya, nandun ako sa labas. Naabutan nila ako, humahagulhol ako dun. Kasama ko, bote. Mga significance mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno, mga boys, mga guys, talagang nakatatak, hindi malilimutan ng taong bayan. So kita nyo ngayon mga boys, mga guys, na talagang sumisigaw sila na bumalik ka na Yorme Isko Moreno. Kahit saan man, magdako si Yorme Isko Moreno dyan sa City of Maynila, makawakali o sa gitna o sa gidli, ay talagang pinapansin po siya ng taong bayan at niyayaka po talaga si Yorme Isko Moreno, mga boys, mga guys. So, dyan mo makikita ang isang leader, mga boys, mga guys, na grabe, ano bang ginawa ng leader na ito? Bakit yung lahat ng mga taong nakakilala sa kanya, magpa-picture, niyayakap si Yorme Isko Moreno? So, grabe, wala po tayong masabi kay Yorme Isko Moreno. At ito pang last na topics natin, mga boys, mga guys. So, kahapon nga, ito na nga, mga boys. So, kahapon nga ay mayroon pong nagaganap na barangay officials Christmas party dyan sa City of Manila. So now, napagtanto natin, napanood natin, at na-live natin yan sa mga recently videos natin. Napakaraming mga barangay officials na nakilahok sa Christmas party na ginawa ng mga Yorme's Choice, especially Yorme Isko Chiachinsa, city councilors at ng mga congressmen natin na ticket ni Yorme Isko Moreno. So, doon natin makikita mga boys, mga guys, at napatanong tayo, mayroon pa kayang natitira sa kasalukuyang administration? Makita nyo mga boys, mga guys, kahit saan po talaga banda natin titignan, pagmasdan po natin na talagang sa survey lamang sa mga tao kung saan mapunta si Yorme Isko Moreno, maraming taong yumayakap, sumisigaw lamang doon. Sa mga programa na andun si Yorme Isko Moreno kasama ang Yorme's Choice, makikita po natin doon lamang pa rin sa dami ng tao si Yorme Isko Moreno. So, wala tayong nakikitang kahit saang banda man o kahit saang survey man yan o yung pagtitipo ng taong bayan na lumamang po ang ating kasalukuyang administrasyon o si Ate Mayora Lacuna, mga boys. So, pansin ramdam po ng taong bayan na mananalo talaga si Yorme Isko Moreno. Okay? So now, dapat hindi lang si Yorme Isko Moreno ang mananalo, mga boys, mga guys. Dapat ang buong Yorme's Choice. Especially po si Ma'am Chi na mayroon pong mahalagang gampanan o tungkulin dyan sa City of Manila, especially po dyan sa City Council, dahil alam naman po natin na marami na pong binago na mga ordinance sa programa ni Yorme Isko Moreno noon. So now, dyan na po papasok ang ating butihing
Ma'am Chi Atienza at ibalik sa nakaraan at magdagdag ng mga bagong programa na gagawin ni Yorme Isko Moreno para sa ikabubuti ng bawat Pilipino o bawat mga Manileño dyan sa City of Manila. So now, dapat talagang majority po ang lahat ng mga city councilors natin para madaling maaprubahan yung mga programa ni Yorme Isko Moreno na kung saan nakabuti naman talaga, transparent ang lahat ng mga programa o ordinansa ni Yorme Isko Moreno. So dapat anong gagawin natin? Well, dapat nating iboto ang buong Yorme's Choice City Councilors mga kuys, mga gayas. So now, kung magawa po natin yan, na lahat ng mga Yorme's Choice mula kay Yorme hanggang sa pinakadulo, which is yung city councilors, kung may panalo natin yan, historic na naman yan dyan sa City of Manila. Grabe na. Grabe yung mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno. Puro historical talaga sa City of Manila. Una, yung kalinisan dyan, within 48 hours lang, nalinis na lahat. Okay. Pangalawa, yung pagpapatayo ng mga building, pabahay, paaralan, ospital, historical din po yun sa loob lamang ng isang termino within 3 years. So na pangatlo, aminado ang ibang mga representative o congressman dyan na pag walang Yorme Isko Moreno noong 2022 election, walang 6 na ticket nila o ticket ng ng Asinso Manileño na nanalo mula District 1 hanggang District 6 ng mga congressmen. Kita nyo yung mga pangatlo na historical dyan sa City of Manila. Napakaraming mga historical na mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno dyan sa panahon niya. So now, dapat nating malalasap muli iyon sa pagdating o pagkatapos ng eleksyon pag ipanalo po natin ang lahat ng mga Yorme's Choice mga kuys, mga gayas. So, yan yung historical na sinasabi natin na sana mananalo mula mayor, vice mayor, congressman at city councilors dyan sa City of Manila. Gagawa po tayo ng muli ng maka-historical mga kuys, mga gayas. At mayroon pa akong nakalimutan. Yung filing of COC or candidacy. Saan ka makakita na ihatid ang isang mayor dyan sa Kumilik na napakaraming tao. Siguro, I think, mga 35,000 to 50,000 people na naghatid kay Yorme Isko Moreno dyan sa Kumilik. Historic din yun mga kuys, mga gayas. Kita mo, yung mga historic na ginagawa ni Yorme Isko Moreno na hindi pa nagawa dyan sa mga katunggali niyang pag tumatakbong pagka-city mayors dyan sa City of Manila. But cause iba yung historic na binigay nila o award dyan sa City of Manila ngayon. Resquies City. Yung krimen tumaas naman. Yung basura sa Divisoria Recto bumalik naman si Idi at Pati. Kita nyo, yan po yung historic na binigay, inambag nila dyan sa City of Manila. Saklap, di ba? Malayong malayo sa image ni Yorme Isko Moreno noon at sa image ng Maynila ngayon. Na dapat hindi sanang pwedeng gagawin dyan dahil ang City of Manila, yan yung pinaka-capital city of the Philippines. Dapat talaga nangunguna palagi sa positibong pamamaraan o award yung City of Manila dahil capital po ito. So yan po yung kapanahunan ni Yorme Isko Moreno na which is maraming mga ambasador, hindi na mabilang, yung iba pabalik-balik na binisita talaga si Yorme Isko Moreno. Bakit? Hangang-hanga sila sa administrasyon ni Yorme Isko Moreno. Talagang nakikita nila yung malaking pagbabago sa pag-upo ni Yorme Isko Moreno. So now, sa pagbalik ni Yorme Isko Moreno, parang nag-umpisa na rin sa una si Yorme Isko Moreno gaya ng ginagawa niya noong 2019.
Yan po yung abangan natin by next year. So, malapit na po, ilang days na lang, mababago na muli, magliliwanag na muli ang City of Manila. Basta, yung paalala po natin na vote straight po tayo ng Your Miss Choice. Kailangan majority o lahat na talaga mananalo ang mga city councilors. Vice Mayor Ma'am Chia Chinsa, especially, napaka-importante si Yorme Isko Moreno. Okay? Mega love shoutout po sa ating lahat. So, advance Merry Christmas and Happy New Year. Pagkasupport na po ng mga Estonian vloggers like Ma'am Milsi, ayan, KTV Pilipinas, Boss ng Bayan, ayan, FAG Punsi, Channel Reds, ayan, Busilak, Rochelle Anting, napakarami pong mga vloggers na supporters ni Yorme Isko Moreno. I Love Isko, Rider for Life, Machi TV, ayan po, pag-suporta po sa lahat. Dahil wala po kaming ibang layunin dito, which is sa katotohanan lamang po tayo at dapat maibalik talaga o maipanalo natin si Yorme Isko Moreno. Okay? So, yan po muna ang pag-usapan natin dito sa araw na ito mga kois mga guys. Mega love shoutout po sa ating lahat. At especially po sa lahat ng mga supporters, followers na laging nagkukomento sa ating mga video. At yung suporta nyo ay talagang grabe mga kois mga gayas. At talagang gusto nyo talaga na pares tayo ng gusto na may balik si Yorme Isko Moreno dyan sa City of Maynila. Okay, so dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, please naman po pakiclick po ng ating subscribe button, paki-like, shares, paki-komento ng iyong mga opinion at reaction at paki-share na rin mga kois mga gayas. Okay? Ayan. So for now, I'm gone, Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Merry Christmas. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.